Hello everyone! Hello mga hanash, mga kahanashis! Welcome to my new YouTube channel, mga hanash ni Amay. Okay? Ito'y mga pawang mga hanash ko lamang, mga hanash ng buhay-buhay ko, hanash ng mga kung ano-anong opinion ko, at mga hanash ng mga travel at kung ano-ano pang mga hanash. Okay? Again, inuulit ko, mga hanash ko lamang. Okay? Kaya, no bashing. Okay? Anyway, again, welcome to my new YouTube channel. At sa unang hanash ng aking new YouTube channel, ikukwento ko lang sa inyo kung paano ako nakarating dito sa Canada. Okay? And before anything else, sa ngayon, January na, kamakailan lang, lately, nag-minus 35 na kami dito. Okay? Minus 35 na pag may kasamang wind chill, minus 47 na siya. Ganon kalamig. Okay? Ngayon naman, January 16, okay pa naman ang panahon. Nag-minus 9 na. Minus 9 lang. Pero as of this moment, habang ginagawa ko tong vlog na ito, medyo nag-i-snow na naman. Okay? Kaya, good luck sa amin dito. Anyway, saan ako nakatira? Nakatira ako dito sa Calgary, Alberta. Okay? Dito ako nakatira ngayon. Kaya, simulan na natin ang kwentuhan. Okay? Sa ganitong panahon, masarap uminom ng mainit na kape, of course. Apple cider, tsaa, champurrado, sopas, lugaw. Yan. Kapag malamig, yan ang mga ginagawa ko or kinakain ko. Dahil masarap siya. Okay? Anyway, so paano nga ba ako nakarating dito sa Canada? Another first of all, wala akong kaalam-alam or ka-idea kung ano ang Canada. Ganon kasyunga ang lola niyo. Hindi ko na alam or hindi ko alam na para pala siyang Amerika. Ganun pala, malapit lang siya sa Amerika. Hindi ko talaga siya alam. Ang pangarap ko noon, more than 15 years ago or 16 years ago, talagang pangarap ko makapunta ng Milan, Italy. Yan ang pangarap ko. Bakit? Kasi kung natatandaan niyo, may pelikula si Piolo Pascual at si Claudine Barreto na ang title ay Milan. Doon nagsimula yon. Okay? So, gusto ko makapunta ng Milan. Doon gusto kong magtrabaho. Magtatrabaho ako sa Ubasan and all na parang si Claudine. Ganon ang gusto kong maging peg. Anyway, isang araw, si mother at si father, si daddy, si mommy, nakita lang nila sa dyaryo na open ang Canada to accept foreign workers, na most especially Tim Hortons, naghahanap sila ng trabahador or foreign worker, na merong agency sa Pilipinas na nagpa-process ng papers. Kaya ako, sabi ng tatay ko, are you interested? Sabi ko naman, okay lang, wala naman talaga akong masyadong interest at that time. Bakit? Fine, because finally, I was enjoying what I was doing. Nagtrabaho ako sa isang marketing firm na affiliated sa Unilever Philippines. Yung gumagawa ng mga Dove soap, mga ganun, mga shampoo, ganyan. Anyway, enjoy ako dun sa flexible schedule ko. Nakakapag-travel ako. Tapos, nagagawa ko pa yung part-time passion ko, which is nagtuturo-turo ako ng mga sayaw, nag-modeling, mga ganyan-ganyan sa Bulacan. So, enjoy ko talaga siya. Kaya wala akong masyadong interest doon sa pag-a-apply sa Canada. Pero sabi ko, wala nang masama kung mag-apply. Kung para sa akin. Kung hindi, edi hindi. And also, at that time, kumandidato pa ako ng kagawad sa barangay election. Ang lola nyo, kumandidato. Naligwak naman, pang number 9 ako. Diba? Hindi na masama bilang first timer. Hindi ko na siya ikukwento kung bakit ako naligwak, okay? Kasi dapat talaga nanalo ako o nanalo kami. May mga kung ano-anong aberya, kung ano-anong hocus-pocus ang mga naganap ng mga panahong yon. Kaya okay lang din naman. Anyway, kaya wala akong masyadong interest. So,
punta kaming, for sure, alam niyo na pala, maybe some of you know already kung anong agency yung pinag-applyan ko sa Pilipinas. The name of the company is Mercan Capital, okay? Na ang head office sila sa Pilipinas ay sa Ortigas, sa may Robinson Galleria. And then, dito sa Canada, I'm not so sure kung nandito pa rin yung office nila sa Montreal, Quebec. Doon yung office nila as far as I know. I'm not so sure now. Anyway, so, pumunta ang lola nyo sa Ortigas, sinabmit ang application, blah blah blah, tapos. And then mga after maybe a week or so, tinawagan ako ng agency, sabi, Albert, kinakailangan mong baguhin yung format ng resume ko kasi syempre, iba yung format dito sa Canada, iba yung format doon sa Pilipinas. Kinakailangan mabago ko yung format. Hindi ko siya ginawa. Okay? Hindi ko siya ginawa. Dinedma ko siya. And then, also, tinawagan ulit nila ako para for a video interview. Hindi rin ako pumunta. Hindi ko rin siya sinipot. Kaya talaga, I'm telling you now na kung talagang para sa iyo, para sa iyo. Kung hindi para sa iyo, hindi para sa iyo. Huwag mo nang ipilit, you know. Kasi yung pag-a-apply ko talaga dito sa Canada, parang walang effort. Pero, nakuha ko siya. Kumbaga, that means to say na this is really my destiny. Kumbaga, para sa akin talaga to. Kasi, come to think of it, hindi ko inayos yung resume ko, hindi ako pumunta dun sa video interview, pero nakuha ko pa rin siya. Anyway, shout out sa mga taga-Mercan dyan, sana natatandaan nyo pa a catch, natatandaan nyo pa ang lola nyo, hindi ko lang alam, no? So yun. So apply, hintay. And then, matapos ba akong, hindi ko lang matandaan kung bago yung eleksyon or after ng eleksyon, tsaka ako tinawagan for medical na. Nagulat na lang ako, medical na. Kasi akala ko wala namang mangyayari dahil hindi nga ako sumipot dun sa video interview. Pero inayos ko naman yung papers ko, inayos ko yung passport ko, alam mo yun. And at that time, natatandaan ko na talagang perfect timing talaga dahil kahit yung passport, hindi ko kinakailangan pumunta ng Maynila para mag-apply ng passport. Kasi nagkataon din nung pangapanahon yon, doon mismo sa Bulacan, sa Marilao, kung saan ako nakatira, nagkaroon ng mobile passport application kaya nakapag-apply ako. So, maganda ba yung side ko na to o ito? Hindi ko rin alam, no? Anyway, kaya talagang naayos ko yung passport ko. Ganun lang ginawa ko. Tapos medical na. Nagulat na lang ako, medical na. So, punta naman ako ng Makati sa Trafalgar Square o tandang-tanda ko siya, no? Na yon, kinakailangan pumunta doon for my medical. So, kinakabahan ng lola mo. Sana na dapat makapasa sa medical. Anyway, ganun pa man din. Dahil nga ang trabaho ko pa travel, tsaka ang area ko North Luzon. Nakakapunta ako ng Baguio, Pangasinan. So sa Pangasinan, lagi ako dumadaan. Kapag nasa Pangasinan ako, lagi akong dumadaan, which is buwan-buwan din naman, every month andun ako. Dumadaan ako sa Manawag Church. So, pinagdadasal ko pa rin na sana nga kung hindi para sa akin yung pagiging kagawad o dito na ako sa Canada, parang ganon. So, lagi ako nagpupunta sa Manawag Church. So, doon ako dadasal. Anyway, so medical. After ng medical, na-receive ko na, nakapasa na nga ako ng medical. And then, May 2008, meron pa akong conference na pupuntahan o a-attendan sa Baguio City. Kakalapag ko pa lang ng Baguio. And then, bali umagang-umaga, mga alas 6 ng umaga. So, hapon sa, paano nga ba? Hapon sa Canada, umaga sa Pilipinas.
So, nakareceive ako ng tawag. Cellphone. Actually, nasa bus pa nga ako nun eh. Si Sir Edwin. Hi Sir Edwin, shout out to you. Ngayon, tawag siya. Hi, this is Edwin from Tim Hortons, Canada, blah blah blah. I just want to let you know that you'll be here in 4 days. Ha? Ano? So akala ko, iniisip ko, ano to? Joke ba to? 4 days talaga? Ang preparation ko, 4 days. Tinawagan ko yung agency. So, in-entertain ko naman yung call. In-entertain ko yung call na parang naghahalong totoo ba to o hindi? Joke ba to? Scam ba to? Kasi, bakit ako tatawagan ng manager ng Tim Hortons sa Canada eh? Bakit hindi yung agency ang tumawag sa akin, di ba? Dapat sila ang tumawag muna sa akin, hindi yung manager. Nauna pa, Sir Edwin, talagang nauna ka pa doon sa agency, nakakaloka ka. Nauna ka pa talaga. Anyway, tinawagan ko ngayon yung agency. Oh, they already called you. We're supposed to call you first, blah, blah, blah. Totoo nga. So, totoo nga ang balita. Hindi siya chismis na lilipad ako in 4 days. Umiyak na ako. Naiyak na tuloy ako. Hindi ko lang kung maiyak ako sa tuwa. Mixed emotion. Kasi, paano ko sasabihin to sa boss ko, ganyan-ganyan. Kasi walang kaalam-alam ang mga tao kahit sa trabaho ko na nag-apply ako ng trabaho dito sa Canada. Walang may alam talaga. Anyway, tawagan ko na ngayon yung ano ko. Una, tinawagan ko yung katrabaho ko doon sa napupuntahan ko sa conference. Kasi nga, sasabihin ko na hindi na ako makaka-attend. Sorry, hindi na ako kasi kinakailangan kong bumalik na uli ng Bulacan, and that's, at that time, mga 4 hours or 5 hours ang biyahe. So, kinakailangan kong bumalik kasi kinakailangan kong mag-asikaso. Tawagan ko yung parents ko, mami ko, ayan, nakuha ko na yung tinawagan ako ng agency, tuloy na, 4 na araw in 4 days, aalis na ako. Kahit sila din, hindi sila paniwala. And then after tinawagan ang parents ko, tinawagan ko na ngayon yung boss ko. Talagang walang kaalam-alam. So sabi ko, Ma'am Sally, hello Ma'am Sally, shout out din sa'yo kung nanonood ka man. Ako, I love you so much. May Ma'am Sally, mag-resign na po ako. Ano mag-resign? Kasi nag-apply po ako sa Canada. Ano nag-apply ako sa Canada? Opo, kasi aalis na po ako ng in 4 days. Anong aalis ka na in 4 days? Opo, kasi apply po ako sa Canada. Ha? Ganyan. Ano? Kahit talaga siya, hindi siya makapaniwala sa mga pangyayari na kinakailangan kong maghanap ng papalit sa akin. So, kinakailangan kong umuwi, pumunta sa trabaho ko, maghanap ng papalit sa akin, ite-train ko para nakakapagod. Nakakapagod siya bago ako umalis. So, although may alam naman ako kung sino papalit sa akin, may kilala na akong tao dahil ano ko siya, isa sa mga empleyado din namin. So alam ko na siya yung pwedeng next to me, parang ganon. Alam na niya makapasikot-sikot, magaling siya. So, pinapunta ko siya sa Maynila, tapos tinrain ko siya, ipinasa ko yung trabaho ko sa kanya, nag-sorry ako sa boss ko, tapos noon, namili naman kami ng mga gamit ko, ng luggage ko, mga ganon, ng mga isusuot ko. Ay, bago pala ako tawagan, sorry, flashback tayo, flashback. Bago ko natawagan na pupunta na ako rin sa Canada, nagkaroon po na kami ng orientation sa Ortigas, sa office. So, pinakita sa amin kung ano ang Canada. So, noon ko lang nalaman na, ganun pala, ganyan pala, malamig pala doon. Na ang Tim Hortons ay coffee shop, alam mo yon, para siyang Starbucks, parang ganyan. So, doon ko lang nalaman ng lahat-lahat. Kaya, nung mamimili na kami, kinakala ko mamili ng
ng, ng toque, ng gloves, baka pag dating ko dito malamig, kinakailangan ko yon. So, namili, tapos, yung pangatlong araw, pumunta ako sa agency, kinuha ko yung visa ko, kinuha ko yung lahat ng papers na kinakailangan ko. So, nakakapagod siya. Okay. Sa Makatwid talaga, pagod ang lola nyo. So, we're supposed to fly out ng May 20. Hindi kami nakalipad. It's by Cathay Pacific ang eroplano. So, iyakan na goodbye na, and hello kasi umaga yun eh. Goodbye na, tapos, nakapag-board na kami, nasa eroplano na kami, pero, hindi umaandar. Hindi pa kami umaalis ng ilang oras na, alam mo eh. Kami naman, so may kasama akong 3, na nakilala ko lang din sila doon nung araw na yon. Si shoutout kay Romel, kay Arnel, at kay June. O yan, yung 3 kasama ko. So 4 kami. 4 kaming lumipad papunta rito sa Canada na magkakasabay. So, tawag dito, sa Makatwid, nagkaroon ng maintenance problem ang eroplano. Hindi kami nakalipad, nakakaloka, di ba? So, although, inano naman kami, inaruga naman kami ng airline na binigyan kami ng hotel. So, nagstay kami ng a night sa hotel and all that. So, tinawagan ko ulit si family ko, parents ko, na hindi kami nakalipad kasi nga nagkaroon ng problem. Alam mo yun, nagkaroon ng problem. Nakakatawa. So, then, nagstay kami sa, saan nga ba yun? Sa Makati nga ba yun? Parang, hindi ko alam kung saan. Sulu Hotel? Hindi ko alam kung saan. Basta Sulu Hotel ang alam, parang tanda ko. Anyway, nakapag-stay kami rin for a night. So, bumalik uli sila ng kinabukasan sa airport para magkita-kita uli kami for the last time. So, nakalipad na. So, our flight was from Manila to Hong Kong, Hong Kong to Vancouver, Vancouver to Calgary. So, come to think of it, kumbaga rebooking ang nangyari, di ba? Kaya kinakailangan, siyempre lahat kami, syunga, hindi naman alam kung saan kami pupunta, alam mo yun. Ang Hong Kong, laki-laki ng Hong Kong. So, ako yung naging parang spokesperson ng grupo. Ako yung, saan pupunta, what's next, anong gagawin, ganyan-ganyan, di ba? Ganyan-ganyan. So, yun. Harinawa, thank God, nakarating naman kami na Vancouver ng tagang pagod na pagod ako at walang kain kasi tanda-tanda ako. Kaya hindi na ako, sorry Cathay pero kaya talaga hindi na ako lumilipad ng Cathay Pacific kasi hindi ako nakakain. Bakit? Dahil bukod sa talagang pagod na ako, pangalawa, yung pagkain nila, soup. Walang lasa. Kumbaga, ito na yon. Parang ito na yon. Parang hindi ko talaga siya na-enjoy. So nakarating kami ng Vancouver. Sa Vancouver, another pagtatanong kung saan pupunta, kung anong gate, ganyan-ganyan. So, another flight papuntang Calgary. So nakarating kami ng Calgary ng gabi na talaga. So, doon sa orientation, ang akala namin Calgary kami pupunta. Okay, yun talagang alam namin, Calgary. So, si Ma'am Eva, tsaka si Sir Archie, sinundo na kami sa airport, hi, hello, ganyan. Ang lola nyo talagang pagod na, talagang exhausted na talaga ako. So, sakay na kami sa sasakyan nila, and then, mga half an hour na, nasa kalsada pa kami. So ako naman, tumingin ako dun sa labas. Andun yung dilim, wala na akong makitang building. So sabi ko, saan tayo pupunta? Wala nang building, nakakaloka. Kaya pala, yung final destination namin, it's about an hour away. About an hour away from the city.
So anyway, talagang dahil nga exhausted at pagod na pagod ang lola nyo, hindi ko nakita yung lugar kung anong itsura niya. Basta nakarating kami sa staff house, natulog na lang ako kasi kinabukasan kinakailangan namin gumising para ihatid naman kami o dalhin kami nung employer namin sa Red Deer, Alberta para sa pag-apply naman ng SIN number. So, kinakailangan gumising, kinakailangan matulog agad at talagang ready na talaga ako dahil talagang pagod na pagod ako. So, kinabukasan, doon ko lang nakita nasaan ako, nasaan tayo. Kasi, ano talaga siya, parang, it's a small town. It's just a small town. Olds is a small town. But I love it after a while. Na-enjoy ko siya. I love the town because maliit lang siya. So, para siya isang maliit na community na halos lahat ng tao magkakakilala. So, again, it's Olds, Alberta. So, yun ang pangalan niya. It's about an hour away from Calgary. Na parang, from Calgary, halfway on your way to Edmonton, Alberta. Ganon siya. So, wala talaga doon. Walang mall, alam mo yon. May mga shop, pero walang mall. Isang maliit na cinema or theater, ganun lang talaga siya. Ang meron lang kami Walmart, Superstore, Canadian Tire, mga ganun lang talaga. Kung laki ka sa big city, naku, malulungkot ka talaga doon, malulungkot ka. Pero ako, dahil I used to live in a small town, then galing akong Bulacan, so walang problema sa akin. Yun nga lang, dahil bading ang lola nyo, so wala masyadong bading na community doon. Wala masyado doon. Kakaunti lang talaga kami doon. So, anyway, pero na-enjoy ko siya kasi the fact na yung cost of living ko, napakaliit. Sobrang, napakasimpleng mamuhay na trabaho, bahay, trabaho, ganun lang talaga. Kaya makakapag-ipon ka talaga. So, pero after 3 years, doon ako nakapagpasya na, okay na, kailangan ko ng lumipat ng lugar. Kasi of course may preference, no? Kinakailangan kong makasalamuhan ng mga katulad ko rin. To make friends, you know? Makakilala, makamit ng katulad ko, or magkaroon ng boyfriend or partner, parang ganyan. Anyway, so, tinry ko muna yung Edmonton, pero it wasn't for me. Kasi yung best friend ko, si Maricar, shout out to you, si Maricar, lumipat ng Edmonton. So dahil siya lang ang family ko, kumbaga, I treat her as my family dito, gusto kong maging malapit sa kanya. So kaya, sinundan ko siya sa Edmonton. Hindi para sa akin ang Edmonton. So, anyway, noong nasa Tim Hortons pa ako, meron ako isang customer na si Gavin, ayan. Flight attendant din siya. So siya ang nag-encourage sa akin na bakit hindi ka mag-apply? Why don't you apply at WestJet? Parang ganyan. Yun ang sabi niya sa akin ko, do I need to go for a school or something before I apply? And he said, you don't need to dahil the company will train you. Oh, okay. So, naalala ko yon. So, yung Edmonton hindi para sa akin, nag-apply na ako sa WestJet. So, sabi ko, while waiting for the application, lipat na ako ng Calgary. So, lipat ako ng Calgary. And luckily, natanggap ako sa WestJet bilang flight attendant. Oh, saan ka pa, di ba? Pero while waiting, nagtrabaho pa ako sa hotel, ganyan, kung ano pang mga napasukan ko. So yun, I was just so thankful and grateful na, wow. Because being a flight attendant, it's actually my childhood dream. You know, yan ang dream ko, pangarap ko yan. Pero sa Pilipinas, sad to say, yung ganitong itsura,
hindi matatanggap noon. Yung mga panahon ko noon yung mga panahon noon kasi dati dapat ang height mo 5'10", yung pinaka minimum sa lalaki, parang ganyan. Kinakailangan malinis yung mukha mo, or what I mean is walang pimples, walang dark spots, ganyan. Kinakailangan ganun kumpleto yung ngipin. So, ganun dati ang ang mentality. So, sabi ko, ay, hindi man ako tatanggap. Kaya isinantabi ko na siya, yung pangarap ko na yon, na I really never thought na dito ko pala siya sa Canada ma-achieve, you know? Kaya talagang kung para sa'yo talaga eh. If it's your destiny, it's your destiny. Lahat ng pinangarap ko natupad dito sa Canada. Like, when I was at Tim Hortons, nung merong application as being supervisor, nag-apply ako, natanggap ako. Tapos nung merong opening ng assistant manager doon sa same store namin same store. Nung assistant manager, nag-apply naman ako. Natanggap din agad ako. Alam mo yon, nakuha ko rin siya. So, yung Edmonton, it wasn't really for me kasi tinry ko naman siya pero hindi talaga pa siya para sa akin. Itong pagiging FA sa WestJet, talagang even me myself until now I can't believe it, you know, na wow, maraming tao ang nag-aasa na maging flight attendant, and here I am, I have it, you know. Kaya talagang I'm very thankful sa Panginoon dahil grabe yung pasasalamat, grabe yung blessings, you know, sobrang grabe. So I've been with the company now for 10 years, more than 10 years na. So, nagsimula ako sa maliit na aeroplano, ngayon nasa malaki aeroplano na ako, nakakarating na ako hanggang Europe, nakakarating na ako. So, I'm so thankful and grateful. So, yon ang kwento kung paano ako nakarating din sa Canada. Ganyan. So, talagang hindi biro ang mga pinagdaanan. Sa simula, talagang kung akin, go. Pero nung nandito na ako, talagang lahat ng blessings dumating. Lahat talaga ng blessings dumating. Of course, hindi siya madali. Talagang may mga pinagdaanan din ako. Pero andito pa rin ako. Ganon. Okay? So, ayan ang aking story ng aking pagdating o pagpunta dito sa Canada, kung paano ako nakarating dito. So, sa mga nag-aasam ng mga ibang bansa, masarap, na malungkot, na mahirap. Okay? Hindi siya biro. Hindi talaga siya biro. To be honest with you, I'm thankful and grateful. Pero, yung kalahati ng puso ko, hindi naman siya kalahati, siguro mga 1/4 lang. May malungkot na side pa din kasi wala akong family dito. Na ang buong family ko nasa Pilipinas. Come to think of it, Pasko, dumaan ang Pasko, dumaan ang bagong taon. Ang family ko magkakasama pero hindi nila ako kasama at hindi ko sila kasama. Kaya hindi siya biro talaga, hindi biro ang mga ibang bansa. Kaya sa lahat ng nagnanais mga ibang bansa, kung may trabaho sa Pilipinas at kung okay pa naman kayo, okay na dyan. Okay na dyan sa Pilipinas. Kasi kung ako, ang tatanungin nyo, kung trabaho ay very stable, kung may trabaho akong very stable, I will stay. Pero noon kasi, syempre, hindi naman talaga stable yung work ko talaga. Pwedeng kapag natapos na yung project, tapos na. Parang ganon. O hindi na ako kinakailangan. O doon talagang mahal ko yung trabaho ngayon. Kaya kung may opportunity dyan sa Pilipinas at okay naman at magiging stable kayo, wag na, mag-tour na lang kayo, yon.
maging tourist na lang kayo. Yan. Okay yan. Sure yan, for sure. Dahil nakakalungkot. Malungkot talaga mawalay sa pamilya, sa mga mahal sa buhay. Mahirap. That's why I always go back every 2 years or parang every other year nga. Parang gano'n. Kasi ayokong ma-miss masyado. So, yun. Okay? So, ano lang, kinakailangan ng isang matinding desisyon kung talagang mangigibang bansa kayo. Okay? Anyway, half an hour na to, 30 minutes na. Anyway, thank you so much sa pagpapanood at pakikinig sa akin, sa buhay ko, sa mga hanas ko. Again, yung mga susunod na mga vlog ko ay puro mga hanas lamang. Again, mga hanas ni Amay, panghanas ko lamang ng buhay-buhay ko. Hanas ng mga opinion ko sa mga politika, sa mga celebrity, sa mga artista, at mga kung ano-ano pa. Hanas ng mga travel ko, ipapakita ko yan sa inyo. Okay? Thank you so much. Have a good day. Bye!